Thank you, Angela. Yes, continues pa rin ang ating public service na sinasagawa dito nga sa Barangay Tatalon. Rain or shine, ay patuloy pa rin ang ating public service. Of course, may kasama tayong doctor para sa mga medical concerns po nila. And of course, abogado para naman sa legal concerns po nila hanggang alas 8 po ng umaga. At marami-rami na rin natignan ng ating mga lawyers at mga doctors. Kaya't salamat ng marami sa Diyos. At para nga sa ating usapang pangkalusugan, ngayong umaga, dahil nga sa holiday season, December, ayan, marami ang kumakain. I'm sure maraming mga kababayan natin ang patuloy na tumataas ang kanilang mga cholesterol level. Alamin nga natin ano ba yan at paano nga ito magiging masama sa ating kalusugan. Kasama po natin ang isang magaling na internist cardiologist mula po sa UST Hospital, si Dr. Alan Romero. Good morning, doctor, sa ating UNTV Radio Mobile Booth, the only one in the Philippines. Yes, good morning ulit. I think pangatlong beses ko na rito, no, sa UNTV, and actually I'm enjoying, no? Thank you. But your first time here sa Radio Sa mobile, Booth. yes, it's my first time. Okay. Yes. Yes. Alright. At marami ka na pong na-check up na pasyente, no, Doc? More or less, ilan na po sila? More than 10 na. Mula kaninang nag-start kami ng mga 6:30 in the morning. Yes. Marami-rami na rin at patuloy na dumadami. Ayan po, alamin na natin, doon ba sa 10 pasyente nyo po ay marami kayong nakita mga pasyente na may concern, particular po sa pagtaas ng cholesterol level nila sa kanilang mga katawan? Yes, Lino, majority adult kasi ang specialty ko, no. Nakakita na ako ng may mga tinatawag na coronary artery disease, no. May mga symptom na sila, naninikip ang dibdib, hinihingal. Yun ang mga signal na mukhang may mga possible na bara ito sa puso, which is usually ano bang dahilan ba't nagbabara yung mga ugat sa puso? Yes. Usually yun yung bad cholesterol na palagi nating topic every time na mag-guest ano ako ba dito. ang cholesterol? Nakakarinig kasi ako, doctor, ng bad and good cholesterol. When does bad or when does good becomes bad? Okay. So actually, good is good, bad is bad. Walang nagiging good, nagiging bad. Hindi pagdating sa cholesterol, sa tao pwede yun Yung good nagiging bad, bad nagiging good. Pero sa cholesterol, pag bad ka, bad, it's either black or white, no? So yung bad cholesterol, lalo na tinatawag na LDL, low density lipoprotein, ito yung talagang culprit sa pagkakaroon ng bara sa mga ugat sa puso. Kapag kayan na-oxidize, meaning na-stress yung tao, tapos sa cellular level, sa loob ng katawan, ito yung bumabara, nagtatatrap dun sa mga lining ng ugat. Tapos kapag through the years, nag-build up, kumakapal, nakokompromise yung daloy ng dugo sa ugat, nawawala ng supply yung puso, kaya naninikip ang dibdib. Yun nakikita natin in clinical scenario sa mga pasyente, yun ang kinocomplain nila. Pero ang pinaka-culprit is the bad cholesterol na nanggagaling sa unhealthy lifestyle, sa kinakain, nag-accumulate. Tapos yung iba naman, yung production, meron mga tao naman genetically predisposed, meaning namana nila na ang bilis ng production ng cholesterol. Wala magagawa talagang babara at babara yun. Kaya nakakatakot. Pagka predisposed ka, kailangan mas maging maingat ka sa pagkain mo at maging healthy yung lifestyle mo. Tama. So dapat pala inaalam natin kung yung family natin, yung family history or family tree natin, merong cholesterol Tama yan. Okay, at syempre nakakatakot dahil pagka nagbabara, ito yung nagkukos ng heart diseases, diba? Or heart failure. Kung talagang napabayaan, diba, doctor? Tama. Which is napakamahal ng gamutan. So, ang tanong natin ngayon, mga kababayan, of course, I'm sure, tanong nyo rin po yan, paano nga ba natin may iwasan ng pagkakaroon or pagbi-build up ng maraming cholesterol, bad cholesterol sa ating mga katawan? Okay, number 1 is syempre healthy lifestyle, no? Yung kakain ka, dapat alam mo yung proper diet, no? Hindi ka mag-excess sa allowed na fat content, tapos carbohydrates din. Also, dapat talagang alam mo yung healthy diet. More fruits, more vegetables. Yun talaga ang unang ina-advocate. Tsaka exercise. Tsaka, syempre, dahil paiwasan yung stressful living condition natin. Dapat marunong tayong mag-manage ng stress, enough sleep, at saka yun talagang healthy lifestyle. Tapos, pag hindi pa rin yan effective, that's the time we
check the cholesterol level. Kapag talagang sobrang taas, then doon papasok yung mga medications. How do you check the cholesterol level ng isang tao? Doc? Okay. What diagnostic test do you recommend? Basic na tinetest natin yan is a fasting, usually 10 to 12 hours, overnight fasting, then early morning, kukuha na ng dugo. We will check the total cholesterol, the bad cholesterol, which is the LDL, the good cholesterol, which is the HDL, and yung triglycerides, yung fats. Kasi nakakasama din yun sa katawan. Mura lang naman ang magpakuha ng ganun, Actually, Doc. At yes. easily available ba yun? Yes, I think easily available yan sa mga ordinaryong laboratories. No, alam ng mga pasyente na yan, matatalino ng mga pasyente ngayon. Dapat kasama yan sa mga annual test na isinasagawa sa isang tao. Ano bang edad, Doctor, dapat magpa-check ng cholesterol level ang isang tao? Is there a specific age wherein mas nakikita nyo, mas dumadami yung bad cholesterol? Yes, sa bagong guidelines po natin na sinusunod ng sa aming association sa mga cardiologists, any adult patient 21 years old and above, kailangan nagmo-monitor ka na. Ayan. Lalo na kung may family history. Yung mga kasama ko dito sa Radio Mobile Booth, lahat kailangan magpa-check na. Well, anyway, ang tanong natin ngayon, kasi Doc, December, andyan ang stress. Kasi, syempre, yung paggastos, maraming gastos. Andyan ang pagkain, left and right, sa dami ng mga partings nga po. Paano nila maiiwasan nga? Paano po ninyo sila ma-advise na maiwasan yung pagdami ng cholesterol? Yan, Aside, kasi di ba hindi mo maiwasan, di ba? yes, mahirap yung tanong mo. Mahirap, lalo na sa ganitong panahon. Malamig pa, masarap kumain. Kasi ako, basically, mabait na doktor ako. Sasabihin ko, it's holiday, medyo may leeway ng konti. Pero, you give them the warning. Kasi para naman hindi, kasi pagka binawala mo, binigyan mo bawal to, wala na. Hindi na, di ba, yung maano yung pasyente. Pero just give them the free choice na ito, kapag ginawa mo yan, ito maaring mangyari. Para balance. The consequences. Yes, it's up to you to decide. If Pero, you eat 1 kilong lechon, ito pwede mangyari. Ganon, yes, that's it. Kaya so para, decide. yes, yun ang para alam nila. Kasi, tatanggapin naman nila yun and you will have a better communication with the patient at saka mas masusunod sila kasi kapag ganun ang ginawa. Kasi tatawagin ka nilang Dr. Bawal. Yes, correct. Pagka pinagbawalan mo sila ng lahat, ayoko na pumunta kay Dr. Bawal, no? Ayaw natin matag na ganun. Okay, and Doctor, alamin na rin po natin yung treatment procedure ba? Kasi isa rin sa mga takot yan ng ating mga kababayan once na nalaman nila na mataas yung kanilang cholesterol level, yung gamutan. Madali lang bang gamutin ang mga taong may mataas na cholesterol level sa katawan? Syempre, ang mga mataas na cholesterol, lalo na yung mga pasyente na nagkaroon na atake sa puso, na stroke na, naka-maintain yan sa gamot. Ang number 1 na gamot na talagang kailangan nila, must take is a statins, yung matatawag na statins, pampababa ng cholesterol. But sometimes, yung ibang pasyente hindi nakaka-tolerate nito because sa liver dumadaan yan, tumataas ang kanilang mga liver enzymes, yung mga nagkakaproblema sa atay, wala kaming resort kundi i-ship sila sa mga second line drugs na safe naman, na liver friendly. Okay. And at the same time, syempre yung lifestyle pa rin talagang pinupukpok namin na talagang sumunod sa healthy lifestyle practices. After December siguro. Yes. Doc, what can you say about a lot of supplements that's out right now, particularly na dito sa ating produkto na tinatawag nga na Polynol? Paano po ito makakatulong sa ating mga kababayan yung hindi pa masyadong mataas yung cholesterol nila or yung mataas na rin? Matutulungan ba nitong Polynol? Oh, yes. Okay. Polynol is a good product. It comes in 10 milligram daily package, pero ang recommendation is 2 tablets, usually 20 milligrams a day. Hindi siya talaga yung first line na gamot para sa mga nagkaroon atake sa puso, pero makakatulong siya sa pagpapababa ng cholesterol, maiwasan yung events, Kasi pinapababa niya yung bad cholesterol, pinapataas niya yung good cholesterol, at iniingatan niya yung mga nakabara ng cholesterol para hindi masira, hindi mapunit. Kasi pag napunit yun, yun ang pinagmumula ng atake. Yes. Kaya malaking tulong kung magkakaroon, matitake din nila yung supplement. Doctor, what is the ingredients inside that can really help na mapababa or ma-maintain, even ma-maintain yung cholesterol level ng isang tao? It comes from wax, sugar cane wax na turn into a safe alcohol, parang alcohol, antioxidant. Kaya polynol alcohol, pero in a tablet form. Maganda epekto niya kasi antioxidant, pinoprotect niya yung ugat.
na wag ma-damage ng atake. And at the same time, pinapababa niya yung good and bad cholesterol. Parang all-in-one siya eh. Protective talaga. Kaya it's a good supplement. Uy, that's good. Ayan mga kasambahay, dapat kahit hindi pa tayo, kasi usually yung iba naghihintay na tumaba sila or nagkakasakit na sila by the time na uminom sila ng ganitong klaseng supplement katulad ng Polinol. Dapat pala, bata pa lang, or wala pa tayong nakikita ng mga ganong klaseng diseases, lalong-lalo na kung nasa family tree natin yung pagkakaroon ng sakit na ganyan, umiinom na po tayo ng Polinol para ma-prevent ang pagkakaroon ng diseases in the future. Well, anyway, saan po ito available? Is it available now in all leading supermarkets or drugstores nationwide? Yes, wow. Kahit saan makikita nila yan. Opo. At isa pang tanong, Doc, meron ba itong overdosage? Actually, kasi you've mentioned 20 milligrams. Yes. What if feeling nila mas marami ang kailangan nila? Pwede ba yun, Doctor? No, actually, sa pag-aaral sa Polinol, it's relatively safe. Wala siyang interaction sa ibang drugs at saka liver-friendly. That's good. Walang takot. That's good. Kasi isa yun sa mga kinakatakutan. Possible side effects, Doc? Wala naman. Walang reported side effects. Hindi ba ito nakakapagpataba? Papabay? Ay, hindi. No, naman. Definitely hindi. So, hindi dapat katakutan ng ating mga kasambahay. Ayan po ha. At ito po ay available now sa lahat ng mga drugstores nationwide. At affordable po ang prices ng Polinol. Isa pong napakagaling. Liver-friendly talaga, no? Yes, Para you can take it every day na hindi ka natatakot. Yes. Okay, thank you so much. And of course, we would like to ask for your final message. Lalo na ngayon, holiday season, ha? Kausapin mo yung ating mga kasangbahay ngayong holiday season. Mag-ingat sila. So, bago po ang lahat, Merry Christmas and Happy New Year. Sana ang message ko lang, healthy Christmas and a healthy New Year. Alam na po natin kung paano mag-ingat. Maraming salamat po. Ayan. Salamat. Once again, Dr. Alan Romero, ang ating pong internist and cardiologist na mula pa po sa UST Hospital. Salamat din sa Polinol. At nagpapasalamat tayo and get well soon sa ating barangay captain na si Rodel N. Lobo. Siya po ang barangay captain dito po sa barangay Tatalon, Quezon City. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin. Yung council po nila, alam mo na sa 80,000 pala ang constituents dito po sa barangay Tatalon. Napakarami po nila. Ayan. At syempre nagpapasalamat na rin po tayo sa ating mga sponsors, si Dr. Daisy Lim Kamitan ng DermGem, si Dr. Olive Aites dyan po sa Sukat at si Tita Betty Rolyoda ng Betty's Body Form. Ang legal po natin na nagpakonsulta ngayong umaga dito po sa barangay Tatalon ay 2 at meron po tayong medical consultation kay Dr. Alan Romero. 21 po sila na nag-aabang pa sa pagbaba ni Dr. Romero dito pa sa ating UNTV Radio Mobile Booth. Salamat po ng marami. Ayan, at salamat din. Hi to my mom, Gloria Bonaventura, who's here from the US. Good morning. Yan po muna ang ating ibarangay mo. Konsulta mo sa barangay. Ako po si Lynn Perez. Lulan pa rin ang nag-iisa, the one and only UNTV Radio Mobile Booth dito po sa Pilipinas. Back to the studio. Maraming salamat, Ate Lynn Perez, dyan sa ating UNTV Radio Mobile Booth sa may barangay Tatalon, Quezon City. Maraming salamat sa ating mga kabarangay.